The king of my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he's my song. And let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he's my song. Yes, you are good. You're good. Oh, 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 now let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in my waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is mine. Oh, sing it again. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in my waves. Oh, he is mine. Oh, I know. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. It's your way. You're good. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. I'm confident this morning. You're never gonna We're gonna sing this some more because we always do. Because he's so good. There's the only thing in my entire life that was greater than my fear is my conviction. The only thing in my entire life that was greater is my conviction.
Good evening everyone. Welcome po sa ating Tuesday prayer works. Dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan sa pamagitan ng mayaman na biyaya at habag ng ating Panginoong Hesus. Okay, sa gabing ito, bago po tayo magsisimula sa ating corporate na pananalangin, alam ko po na katulad ko ay karamihan po sa atin ay masayang masaya sa isa sa mga sagot ng Diyos sa ating mga common na prayer items tulad noong magkaroon na po ng trabaho ang nakakarami na naapektuhan noong lockdown. So, isa yan sa mga answered prayer natin nitong nakaraang linggo. Sa gabing ito ay bago tayo mananalangin, nais ko pong ipagpatuloy ang ating usapin patungkol sa the power of prayer over pandemic. Ulitin ko po, the power of prayer over pandemic. There are two main reasons kung bakit yun po ang title natin. Number one, dahil yun po ang sinabi ng Biblia na prayer has the power over any pandemic. Makikita mo sa Bible yan, ang argumento niyan sapagkat ang Diyos na ating nilalapitan, pinagdadasalan patungkol sa universal pandemic na ito ay mas powerful kaysa pandemic. I think ang pinaka-concrete na verse niyan yung 1 John chapter 4 verse 4. Huwag nating kalimutan yan. Sobrang gandang verse. Very inspiring, very comforting na verse at very strengthening na verse. Ganito po yung nakasulat doon. Sabi niya, greater is He who is in me than he who is in the world. Napakagandang verse. Very liberating kasi according doon, mas dakila or mas makapangyarihan yung Diyos na nasa puso natin kaysa kay Satanas na nasa mundo. Now, alam natin, without any disagreement na ang nasa likuran ng pandemic na ito ay si Satanas na pinahintulutan ni Lord. Ang tawag nun sa theology ay permissive will of God. Pinahintulutan pero hindi perfect will ni Lord. Ang good news sa ito, mas makapangyarihan yung Diyos na nasa puso natin na ating nilalapitan hindi lamang Tuesday at saka Friday, kundi pati sa personal nating prayer. Hindi lamang sa universal na pandemic or challenge, kundi pati sa ating mga personal na request. According to that verse, powerful si Lord kaysa kay Satanas na nasa mundo. Now, because of that, it is safe to believe that prayer has the power over pandemic. The second thing na prueba na totoo yung ating pamagat sa series natin because of the history. When you study history, lahat na pandemic at ang pinaka-popular yata just recently nung way back 1918, yung tinatawag na Spanish flu pandemic na ang dami pong namatay. Pero yung pinaka number one na deadly na pandemic in the sense na napakaraming namatay, yung tinatawag nilang Black Death pandemic na nangyari, if I'm not mistaken, 1144 to 1151 or 1344 to 1351. Umabot siya ng 6 years. Pero yung pinaka-climax niya, climatic niya ay 4 years. Ito'y nangyayari sa Europe pero nanggaling to sa Asia at umabot sa 70 to 200 million. Ganun pa man, natapos din ang pandemic na to. Yun yung realidad sa pandemic. Kahit gaano siya ka-deadly, mayroon pa ring Diyos na may control sa kanya. Limitado pa rin siya. Okay, now, let's continue yung passage na pinag-usapan po natin itong mga nakaraang 3 meetings na, if I'm not mistaken, ay makita sa Ephesians chapter 3
verses 14 down to 21, na binigyan po natin ng outline na ganito. Number 1 ay our foundation in prayer. And then second, our request in prayer. At doon tayo umiikot sa loob ng dalawang meeting po natin. At under doon sa our request in prayer, mayroong tatlong triple S na pinag-usapan natin, at sa gabing ito, yun yung pinakahuling part ang ating pag-usapan. Balikan natin ng konti. A request for strength. Second, a request for security. And lastly, a request for sanctity. So tingnan natin ang verse. Makita po ito sa verse 19 ng Ephesians chapter 3. Ulitin ko po. Verse 19 ng Ephesians chapter 3. Basahin ko po ito sa NIV at saka sa English na salin. Ganito po ang nakasulat. And to know this love that surpasses knowledge. Now, ang love diyan ay agape love. Yun yung love ni Lord para sa atin. Now, gusto kong tingnan mo ng mabuti how powerful it is. The love of God, the agape love of God para sa atin. Sabi dito, it is surpasses knowledge. Nilalagpasan niya ang kaalaman or karunungan. Ang ibig sabihin niyan, sa normal na kaalaman, halos hindi mo maintindihan yung agape na pag-ibig. Kasi ang normal na pag-ibig sa panahon nila ni Apostol Pablo, in fact, pati sa panahon natin, ang natural na pag-ibig, yung pag-ibig na conditional. Yung pag-ibig na mahal kita sapagkat minamahal mo ako. Mahal kita sapagkat nakita ko yung lovable qualities mo. Yun yung normal, yun yung typical, yun yung common na pag-ibig. Biglang pumasok ang pag-ibig na to, yung pag-ibig na unconditional, yung I love you not because of, but I love you despite of. Mantakin mo, pag-ibig na kahit anong gagawin mo, kahit anong ganong kalukuhan na gagawin mo, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes, we will suffer the consequence of our sins, of our wrong decision. Pero kung ang tanong, magbabago ba ang kanyang pag-ibig sa atin? Hindi nagbabago. Hindi maintindihan yan sa normal na tao, sa common na pangunawa. Yan yung sinabi niya dito. And to know this love that surpasses knowledge. And look at the connection between knowledge and sanctity. So that you may be filled to the measure of all fullness of God. Mark out, i-highlight mo yung word na fullness of God. Especially the word fullness. Yun yung ibig sabihin ng sanctity. Now, para maging malinaw para sa bawat isa, I will give you synonyms na maginagamit sa Bible to describe the word sanctification or sanctity. Sanctity. Minsan, ang ginagamit na word ay perfect. Sometimes, ang ginagamit sa Bible ay complete. But many times, ang ginamit sa Bible ay maturity. Ulitin ko ha, maturity. Ang ginagamit sa theology ay ito, Christ-likeness or to conform to the likeness of Christ. Yun yung common terms na ginagamit sa theology, Christ-likeness or to be like Christ or to conform to the likeness of Christ. Isa lang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ay Christian maturity. Ulitin ko po, Christian maturity. Now, alam natin yan. Alam natin na lahat tayo ay lumalago, tumatanda, pero hindi lahat ay nagmamature. Lahat na Christian ay tumatagal, pero hindi lahat na Christian ay nagmamature. Now, para sa akin bilang ama, pangarap namin sa aming mga anak na hindi lang sila magsilakihan physically, kundi sila din ay lalago emotionally, mentally, socially, higit sa lahat, spiritually.
Yung apat na binanggit ko, kapag pagsamasamahin mo yan, ang term na dinescribe sa Bible ay Christian maturity. Ulitin ko po, Christian maturity. Now, sa Bible, there are three main aspect patungkol sa Christian maturity or Christian sanctity. Three things na ginawa especially sa New Testament. Number one, prayer. Pinagpipray nila na ang lahat ng Christians, kasi the moment you believe and receive Christ, ang description tayo ay bagong ipinanganak spiritually. So meaning, sanggol. Hindi kalooban ni Lord na manatili tayong sanggol kay Kristo, kundi kalooban ni Lord na tayo ay mag-mature. Maraming mga dahilan yan. Ang isa sa mga dahilan, hindi mo ipagkatiwala ang isang napaka-crucial na responsibility sa isang sanggol. Kasi una sa lahat, hindi niya alam yung trabaho na iyon. Now, in the kingdom of God, there are many crucial positions and responsibility para magpatuloy to expand the kingdom of God and to exalt Jesus habang nanatili ang church, habang wala pang rapture. Now, in order to function the kingdom of God properly and rapidly, dapat ang mga Christians ay lalago para ipagkatiwala ni Lord yung mga crucial responsibilities. Kasi ang maturity ay konektado doon ang faithfulness, ang sense of accountability, and sense of responsibility. Wala akong nakitang sanggol na pwede mong mapagkatiwalaan. Wala akong nakitang sanggol na pwede mong i-delegate ang isang napaka-crucial na responsibility. In fact, ang sanggol, ang pwede lang niyang gawin, umiyak, para sabihin na siya ay naiihi or umihi na or natatai or nagugutom o may naramdaman siyang hindi maganda. Yun lang ang pwede niyang gawin. But the moment na mag-mature ka na, pwede kang maging mag-transparent, pwede kang mag-open up kung ano yung naramdaman mo. And then pwede kang pagkatiwalaan sa trabaho ng bahay. That's why napaka-importanting mag-mature. Okay? Una, pinagpipray nila yan. Yun yung dito sa Ephesians chapter 3, verse 19. In other words, to mature as a Christian without the grace of God attached to prayer, it is impossible na mag-mature. Ulitin ko yan. Kung hindi natin ipagpipray, which is para makuha natin yung grasya ni Lord attached to prayer para maging mature, ang hirap mag-mature. Kasi maturity is always dependent to the grace of God. And in order to access that grace, we need to pray. That's why si Apostol Pablo, dinaan niya sa prayer at nilagay niya sa huling bahagi ang maturity sa request niya. Now, gusto kong tingnan itong isang verse na ito. Makita sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po ni Apostol Pedro, "Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior." Here comes the word grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. All glory to Him, both now, forever. Yun yung gusto ni Lord, na tayo daw ay mag-mature in two things, grace and knowledge. Hindi mo pwedeng i-separate yan. In other words, it is impossible for me to be matured Christian without the grace of God and also the knowledge of God. Ano yung knowledge? Yun yung Bible. Excuse me. So yun yung una. The prayer for Christian maturity or sanctity. Pangalawa, yung predestined for Christian maturity or sanctity. Look at the verse. Sa Romans 8 verse 29, ito pong nakasulat. Basahin ko po sa NIV. Sabi dito, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son,
that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Now, dito mabigat. Hindi pa tayo naging Christian. In fact, hindi pa tayo naging tao sa buong mundo. Nakapredestina na ang bawat isang magiging Christian, plinano na ng Diyos, tapos na sa mukha o sa isip ni Lord at sa puso ni Lord. Pilipino ka man, ma-American, ma-European, or manigro, as long as ma-Christian ka, tapos na sa utak ni Lord. Yun yung ibig na sabihin ng predestined. Pre means before, destined means destiny. Yun yung destiny ng Christian na magiging mature. At ang term na ginamit dito, conform to the image of His Son. Christ likeness. Hindi tayo magiging Kristo kasi nag-iisa lang si Kristo, pero pwede tayong magiging katulad ni Kristo pagdating sa values, principles, and also character. Wow! Hindi ba tayo naging Christian, pero yun na yung nasa utak ni Lord. Yun na yung destiny natin. That's the ultimate purpose kung bakit ikaw at ako naging Christian. Kasi kung ultimate purpose sa pagiging Christian ay mapunta lang tayo ng langit, ang argumento ito. The moment you accept Christ as your Lord and Savior, dapat kinuha na tayo ng Diyos. Pero dahil hindi pa tayo kinuha ni Lord, it means to say, heaven is not the ultimate purpose of Christianity. The ultimate purpose of Christianity, according to this verse, is to be like Christ in principles, in values, in perspective, and also in character. In other words, kapag nakita tayo ng mga hindi Kristiyano, nakakita sila kay Kristo. Ay, grabe yan. Oh. Hallelujah. Oh. Kapag nakausap ka at marinig nila at malaman nila ang prinsipyo mo, ang perspective mo, ang values mo, ang character mo, para silang nakipag-usap kay Kristo na 2,000 years ago, nabuhay, namatay, nabuhay, and then umakyat sa langit. That's the word, conform to the image of His Son. Kailan plinano to ni Lord? Wala pa ang mundo. Wala pang tao. Nakita na ni Lord sa kanyang utak. Nasa puso na niya na the moment na magiging Christian, dapat sila ay kaugali ng aking nag-iisang anak. Wow! Now imagine, kung lahat ng Christian, yung love na lang na number 1 sa listahan sa 9 fruit of the Holy Spirit. Kung lahat na Christian ay mayroong love, pambihira, ibang klase. Oh, siguro walang split na churches. Walang chismisan sa mga churches. Walang nagre-rebuild na mga pastor sa kanilang kapwa pastor. Wala sanang Christian na nag-away-away. Huwag na yung sa labas, sa Christian na lang. Ay, grabe. Wala sanang Christian na mag-asawa na naghiwalay at nag-asawa ulit ng iba. Wala din sanang mag-boyfriend or girlfriend na naghiwalay. Kung yung love na mayroon si Kristo, yun yung love na mayroon ang lahat ng Kristiyano. Isa pa sa benepisyo ng love, according to the study sa stage, kapag ang mga magulang ay in-express nila regularly yung agape love sa kanilang mga anak, isa sa mga benepisyo, nasabi ko na to sa church bago nag-in-COVID, mas matalino ang kanilang mga anak kung i-compare sa mga anak na hindi regular pinapakita, pinaparamdam ang agape love. Kasi yung pag-ibig sa mga hindi Christians, hindi talaga agape yan. Bakit? Paano mo ibigay ang agape na pag-ibig na ang source niyan ang Diyos? May kasabihan tayo sa English, we cannot give what we don't have. Kung si Kristo lang ang source ng agape na love, at kung Christian lang ang mayroong Kristo sa puso, therefore, ang hindi Christian cannot give agape love. That's why nakakalungkot, expected na para sa akin na magsasakitan na mag-asawang hindi Christian, whether physical, emotional, or mental.
Kaya mapalad ang mag-asawa or mag-aasawa na parihas na Christian and din lumago doon sa area ng agape. Sobra mapalad. Ang daming lungkot, ang daming luha na natitipid, na hindi mangyari, na iiwasan. Kapag ito pa lang, yung love pa lang ang i-practice. Kasi yun yung character na tinutukoy ko kanina. The 9 fruit of the whole. Yun pa lang. Yun pa lang. Huwag na yung 8 doon sa siyam. Doon pa lang. Second, may studying ginawa sa Germany. Narinig niyo to sa akin pero ulitin ko to. Sabi ng study sa Germany, si Mister, bago umalis ng bahay, papasok ng trabaho, whether Monday to Friday, kung hahalik siya sa kanyang asawa as an expression of love, 2 things sa pwedeng mangyari according to the study. Hahaba ang kanyang buhay. Second, mas malaki ang kanyang kita. Ang dami kong nakita ang Christian na ganyan. Hindi naman ganun katalino, hindi rin ganun kataas ang kanyang posisyon. Pero kung i-compare mo sa mga asawa na hindi mahilig mag-express sa kanilang pagmamahal, mas malaki ang kanilang kita kahit sa larangan ng mga pastor, kahit sa larangan ng mga spiritual coach na katulad ko. Iba yung mas expressive sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga kapartner sa buhay, pagdating sa income, second pagdating sa haba ng buhay. Hindi ko tuloy makalimutan nung na-preach ko to sa isang church. Nilapitan ako na isang misis, sabi niya, buti na lang hindi humahalik ang mister ko sa akin bago papasok ng trabaho. Iniisip ko nung mabuti. Bakit kaya? Bahala na kayong mag-conclude. Ayaw kong dagdagan. Yung iniisip ninyo. Mantakin mo, sino namang mister na ayaw madagdagan ang kita mo? Maaring hindi ka i-promote. Pero biglang mayroon kang additional income para sa mga mag-boyfriend at girlfriend, o para sa mga dalagang wala pang boyfriend, o para sa mga lalaking wala pang girlfriend. Dapat ngayon, mag-decide ka na to practice this one. Sa utak pa lang, i-practice mo na. Kumbaga, ginagawa mo na sa utak mo para pagdating ng panahon na mag-asawa ka, normal na lang sa'yo. Hindi ko makalimutan sinabi ni Dr. John Maxwell, great leaders made right decision early and they practice it daily. Sana natutunan ko to bago ako nag-asawa. Oo. Baka bago pa lang kaming kasal, lumaki na yung income ko. Therefore, parati kong ma-date ang asawa ko. Sana hindi ako nagtitipid. Oo, sana marami akong naibigay sa kanya. Buti na lang kasi nung unang bago kaming kasal, ang kanyang love language hindi naman giving. Ito lang, lately nag-evolve. Dati time lang. Time at saka physical task. Yun, tipid. Ngayon, medyo nag-evolve yung pangatlong love language, giving. Buti na lang natutunan ko. Pero aminin ko sa inyo, ang pag-practice ng agape love, choice yun. Hindi siya emotion. Pero kapag prinactice mo na, nagbubunga siya ng emosyon. Ulitin ko yun na. Hindi siya emosyon. Pero kapag i-practice mo na, nagbubunga siya ng emosyon. Yun yung kaibahan sa pag-ibig sa mundo. Puro damdamin. Ang bad news doon, masyadong subjective ang damdamin. Hindi siya fixed. Hindi siya stable. Dependent siya sa pangyayari sa paligid. Iba yung choice. Iba yung decision. Yun yung gusto ko pagdating sa pag-ibig. Again hindi siya emotion. Pero kapag pinili mo at i-practice, magbubunga siya ng emotion. Kasi makita mo yung mga Christian, kahit tumanda na, lalong in love sa kanilang mga misis. Regardless kung nagbago mukha, naging kulubot, lumaki ang baywang, magugulat ka kung feelings yun. Matagal nang patay yun. Matagal na. Oo. Pero dahil nagdesisyon sila early, nagbubunga ito ng tamang pakiramdam. Sobra. Oo. Love pa lang yun. At alam mo ba, hindi pa tayo naging tao. Nakita na ni Lord sa utak ngayon. Ang Christian ay aabot doon. Now, hindi masaya si Lord kung ang mga Christian, kung 20 years na, tumagal bilang Christian, pero hindi nag-mature.
Isa sa palatandaan ng maturity. Kung dati-dati, hirap kang magpatawad, hirap kang humingi ng tawad, part of the maturity, ma-overcome mo yan. Meaning to say, kung dati-dati 1 buwan bago ka magpatawad at humingi ng tawad, at least ngayon, 2 linggo na lang siguro, or 3 linggo, at least mayroong pagbabago. Kasi gradual yan proseso yan. Pero kung ganun pa rin, o nagiging worse. Diba, dati hindi ka Christian. Kapag nainis ka, tumahimik ka lang. Aba ngayon kapag nainis ka, nambabato na, ay, baka naman hindi Christian yan in the first place. Kasi dapat yung pagbabago, hindi pa worse, kundi paganda ng paganda. Amen ba dyan? Number 1 yan. Ang dami kasing positive yung love. Ang daming manifestation ng love. Mantakin mo sa mga anak pa lang, ang benepisyo, magiging matalino sila. Study ng Harvard University, study ng Germany yan. Grabe si Lord. Kung gusto niyang mag-mature, isa lang ibig sabihin niyan, indirectly makabenepisyo ang mga anak, indirectly hahaba buhay mo, indirectly lalaki ang sahod mo. Hallelujah. Oh. Praise God. Now, pangatlong P. Una, prayer of maturity. Second, predestined for maturity. Third ay ito, purpose of maturity. Open your Bible with me sa Ephesians 4:13 NLT. Napakagandang passage. Sobra. Isa sa mga passage na parating ginagamit ni Lord to remind me in connection to my job. Sabi rito, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we'll be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Dito sa NLT, sa Ephesians 4:13, mayroon ka nang makitang word na mature, which is Christian maturity. Ang context dito ay ito, isa sa mga primary purpose ng fivefold ministries, which is apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Isa sa mga primary purpose nila. Kung bakit sila binigay ng Diyos sa iglesia para tulungan ang mga mag-attend sa kanyang local church na mag-mature. Hindi lang padamihan ng alam, hindi lang pagandahan ng mensahe, kundi sila ay mag-mature. Kasi maiintriga ako at baka mag-alala ako kung halimbawa ay 20 years old na si Joshua tapos ganun pa rin ang height niya. Mag-alala talaga ako. Sigurado magtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko na magagaling na doktor. Andin tanungin ko, mayroon ba kayong kakilalang espesyalista na doktor pagdating sa ganyan? Why? Kasi 20 years na, ganun pa rin ang height niya. Ganun pa rin ang size niya. Malakas naman kumain, lalo na sa chicken filesoria. Mag-alala po ako. Sigurado. Why? Kasi mahal ko siya Mag-iisip ko, nung nangyari, what's the problem? Kaya lalapit ako ng mga eksperto, ng mga doktor, kasi sila ang nag-aaral niyan. Same kay Lord. Concern si Lord kapag tumagal tayo ng Kristiyano. Pero yung perspective natin, yung values natin, yung character natin, yung principles natin, ay hindi prinsipyo na tinuturo ng Bible. Simple lang yan. The moment you acknowledge the Bible as your final authority, ang daling mag-mature. Second, the moment that you are totally convinced na mahal ka ni Lord, perfect ang kanyang pag-ibig, perfect ang kanyang plano sa atin, perfect ang kanyang purpose at mission sa atin. I don't know kung hindi ka ma-in love kay Lord. Tulad ng binanggit ko 2 weeks ago, na in love nga tayo, na natili tayo nag-commit sa ating mga minamahal, na hindi perfect. How many times tayo nasaktan, nalungkot, naluha, ansa mabaas, umiyak ng umiyak.
Sometimes, yung grieving natin dahil doon sa kanyang ginawa, maybe not intentional, sobra. At hanggang ngayon kapag naalala natin, napakahapdi. In fact, hindi lang grief, kundi pati grudge. Pero pinili pa rin natin na mahalin sila. How much more? Yung pagmamahal ng Diyos na as in, hindi ka papaiyakin. Kung iyak ka man, sa presensya niya. Ibang iyak yun, kapatid. Mas gusto mong umiyak na ganyan kasi sarap eh. In fact, ang dami kong Christians na kilala na hanap-hanap nila every Sunday, umiyak sila kasi ang sarap umiyak. Sobra, kahit maubos luha mo, ang sarap, ang gaan ng pakiramdam. Lumalakas katawan mo, yun lang ang iyak na kakaiba na hindi pwedeng ipaliwanag sa sinsya ng medisina. Yun yung sinabi sa Bible, in His presence, you will experience fullness of joy. And before, dinescribe ng Psalm 16:11 yan. Ang sabi niya, you guide me to the path of life. That's the path of life. You experience the presence of God that produces peace, joy, provision, and protection. Wala yan sa mundo. At dito, sinabi rito, isa sa mga primary purpose kung bakit binigay ang mga pastor, para mag-mature. Now, hindi lahat mag-mature. Kasi choice ang maturity. Choice ang maturity. Ang pagtanda, hindi choice. Pero ang Christian maturity, it is a choice. It is a choice to follow God in every aspect of your life. Di ko makalimutan yung sinabi ni Edmund Chan. If Christ is not the Lord of all, therefore, Christ is not the Lord at all. Meaning, kung si Kristo ay hindi Panginoon sa bawat parte ng ating buhay, baka naman talaga hindi siya Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko, sigurado ako, nalulungkot ang Diyos kung tumanda lang ang mga Christian, tapos hindi naman sila nag-mature. Ang sarap na kausap sa Christian na mature. Ang sarap na kaibigan ang Christian na mature. Sobra. Ang sarap mag-open up ng problema sa Christian na mature. Why? Maaaring wala siyang sasabihin sa iyo na advice, kunting input, kunting wisdom, kasi maaring mataas din ang hanga niya at respeto sa level ng pagkakristyano mo. Tapikin ka lang ng balikat, and then ipagtipray ka. Kahit hindi niya sabihin, ipagtipray ka, sigurado yun, ipagtipray ka. Bakit? Alam niya eh. Bahagi ka sa katawan ni Kristo, na kung saan bahagi siya. So yung pasanin mo, automatic pasanin niya. Yung bigat mo, automatic bigat niya. Yung sakit mo, automatic yan, maramdaman niya. And because of that, yung Holy Spirit ang mag-impress sa kanya. Pray that person. And usually, hindi lang one time magpipray yan. Ang commitment niya, I will pray for you and I will not stop unless you will experience and receive a breakthrough. Now imagine, kung 50% in every local church, ganun ang maturity. Ang sarap. Ang sarap. Sa local church, walang chismisan. Oh. Sa local church, walang siraan. Kung 50% lang, kahit ipalagay ko na nga 30% eh. Bakit? Kasi kapag nang-mature yan, very influential yan. Imagine, pagdating sa love, grabe. Kasi ang love, hindi siya noun lang. Ang agape love, verb yan. Look at John 3:16. For God so loved the world that He gave. Binigay. Oh, Romans 5:8, ganito din pagkasabi, and God demonstrates His own love. Yun yung agape na pag-ibig. Hindi siya isip lang, hindi lang siya salita, kundi mayroon kang the best na gagawin to express that love to that person. That's why yung love your enemies, hindi piliyo yan. Suntukin kaaway, pwede pa. Pero yung love your enemies, agape lang yan. That's why unconditional, unchanging, unfailing, untiring, lahat na nandoon sa agape. And lastly, basahin natin to.
the complete picture of Christ-likeness sa character. Galatians chapter 5, 22 to 23. This is the passage about the fruit of the Holy Spirit. I will refresh your mind just in case nakalimutan natin to. Sabi po rito, verse 22 and 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Grabe. It takes the Holy Spirit para magkaroon tayo nito. The moment you accept Christ as your Lord and Savior, ang Holy Spirit nasa puso na natin. The moment na i-cultivate natin ang intimacy with the Holy Spirit, ito ang kanyang ipoproduce. Ulitin ko, ito ang kanyang ipoproduce. 9 fruit of the Spirit. Number 1, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ay, grabe. Imagine mo, dagdagan na lang natin yung love. Pero kung pansinin mo ng mabuti, nahati po ang 9 po sa dalawang bahagi. Yung love, joy, and peace, more on emotion yan. Now, kung sinabi mo kanina, ang love ay hindi siya emotion, kundi nagbubunga ng emotion. Yeah, dahil nagbubunga siya ng emotion, sinama siya doon sa pagka-divide ng emotion. Love, joy, peace. Ano yung emotion? Yun yung isa sa mga bahagi ng kaluluwa na napaka-powerful. Yun yung sinasabi sa above all, guard your heart. More on emotion yan. Ang ibig sabihin, kapag Christian ka, kung mayroon ka mang bantayan, guardiyahan mo yung damdamin mo. Kasi yung damdamin mo, naku po, kung anong naramdaman mo, naku po, usually yun ang ginagawa. Oo. Now, look at the fruit of the Holy Spirit. Tatlo dyan, more on emotion. And then, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. More on character. Mahalaga kay Lord ang ating mga damdamin. Gusto niya na puno tayo ng love, puno ng joy, puno ng peace. Mantakin mo yung joy. Hindi happiness, joy. Kasi ang happiness is based on happenings, but joy based on the teaching and principles of Jesus. Yun yung klaseng kasiyahan sa loob na mayroon kang problema. Minsan kita sa mukhang malungkot ka, minsan nakitang umiyak ka, but there is hope inside na hindi mo pwedeng ipaliwanag. Grabe, parang may pinangawakan ka. Matapos din to at hindi lang to matatapos. Pag natapos to, lalong mag-i-improve ang buhay ko. Actually, yun yung ibig sabihin ng sinabi ni Pablo, more than conquerors. Hindi ka lang nagtatagumpay sa pinagdadaanan mo, kundi nag-improve ang pagkatao mo. Bago ko lang natutunan yun. Hindi lang napagtagumpayan ang pinagdadaanan, kundi lalong nag-i-improve ang pagka-husband mo, ang pagka-wife mo, ang pagka-engineer, pagka-teacher, pagka-doktor, pagka-negosyante. Lalong nag-i-improve. Sa makatuwid, ang problema hindi pahamak sa Christian, kundi ang problema, another stepping stone ng Christian para lalo siyang mag-improve, lalo siyang mag-level up. Ang term na ginamit ni Pablo, we are more than conquerors. Kasi napagtagumpayan na natin ang problema because of the victory of Christ on the cross, which is positional victory and then practical victory na experience pa natin, lalo pang nag-improve ang pagkatao natin. Kaya si Lord hindi manghinayang, hindi siya mag-hesitate na i-allow ang mga problema. Kasi alam niya there is grace na kasama doon sa problema para mag-improve ka. Now, anong dapat gawin? Dapat tama lang ang perspective. Importante yan. Sobrang halaga yan. Ating si Peter Tansey ang nagsabi, what happened to us is one thing. But what we do to what happened to us is everything. Yung tugon natin sa problema. Tama ang tugon kapag tama ang perspective. Now, sa Christian, napaka-good news at advantage. Bakit? Nasa Bible ang lahat na turo kung ano yung tamang pananaw para tama ang tugon natin sa problema. Sa makatuwid, hindi talaga pwedeng magtatagal ang problema with a personal or family setting or church setting. Hindi siya magtatagal kasi tama yung pananaw mo, tama yung tugon mo. Therefore, hindi siya pwedeng mag-overtime or mag-extend na problema.
Yun yung napaka-advantage kapag Christian ka. Why you have the Word of God. So ano ulit yung request ni Pablo sa Ephesians chapter 3, verses 15 down to 19. Number one request, a request of strength, a request of security, which is the foundation, and lastly, a request of sanctity, which is Christian maturity. It is my suggestion and request. Now let us pray for our Christian maturity. And second, let us also extend our prayer doon sa ating mga kapatiran sa church na sila ay mag-mature. Kasi kung si Pablo, iyon ang kanyang ginawa, it means to say, ginawa niyang modelo ang kanyang sarili, ngayon din ang ating gawin para mag-mature, hindi lamang tayo, kundi pati ang ating makasamahan sa church. Hindi lang sa church ng Marikina, kasi mayroon tayong mga kaibigan, mga kakilala na mga Christians outside Boards of Light Marikina. Let us uphold them in prayer. Sana let us commit ourselves, devote ourselves, dedicate ourselves to pray for our Christian maturity. Kasi kapag nag-mature tayo, kapatid, grabe, iba ang tingin natin sa suffering, iba din ang tugon natin, iba tayo sa mga hindi Christian. May iba tayong pananaw. Second, kat gaano kagrabe ang problema, there is joy inside, there is peace inside. Alam mo anong definition ng peace sa Bible? Ang ibig sabihin niyan, a stage of wholeness. Na kapag expound mo yan, ang ibig sabihin niyan, nothing broken and nothing missing. Ulitin ko, peace means nothing broken, nothing missing. Buong-buo tingin mo, there is inside peace na parang hindi mo mapaliwanag. In fact, masyado kang hopeful. Pagkatapos nito, hindi ko lang to mapagtagumpayan, kundi there is something greater, bigger na prepare ni Lord. Not just a form of reward, kundi para lalo akong mag-improve. Kitang-kita mo yan. Joseph the Dreamer. After sa balon, kulungan, prime minister in the palace. Those are pictures sa sinasabi ng Bible. Okay. Let's pray. Pagpatuloy nating ipagpipray na magaganap, matutupad ang purpose ni Lord sa pandemic na ito. Dalawa man lang ang kanyang purpose kapag hindi ka Christian, salvation, makakilala kay Lord. Kapag Christian ay more maturity, purification, sanctification ang parati kong ginagamit na word. Ang magpipray niyan, tingnan ko muna kung sino dito. Hinihiling kong magpray ay si teka, dali ha. Dali lang. Ayan. Okay. Nihiling kong magpray. Kung si Sir Jerome to, si Sir Jerome, yan, the purpose of God, sa mga hindi Christian, masave sila, especially yung mga Pilipino. Araw-araw, kapatid, sorry ha, hindi ko ipagmamayabang yan, pero araw-araw, I prayed for the Filipino na hindi Christian na sana masave, especially yung mga tinamaan ng COVID-19, na sana bago malagutan ng hininga, they will commit their lives to God. Tulad nung taong nakabayubay sa cross na bago nalagutan ng hininga, sabi niya, Lord, remember me if you are in paradise. And look at the answer of God, expression of grace. Sabi niya, hindi lang kita alalahanin, hindi lang kita alalahanin. Para maalala kita, dadalhin na lang kita. Look at the answer of Jesus today. Hindi tomorrow. Hindi next week or next month. Sabi niya, today, you shall be with me in paradise. Doon mo makita na ang salvation is not by works. Salvation is only by grace. Ang ipagpipray mo, sir, ay matutupad ang purpose ni Lord sa mga hindi Christian, masave sila. Sa mga Christian ay lalo silang mag-mature. Ayan. Okay, pangalawa na ipagpipray natin ay hiniling ko si Denise magpray nito na magkaroon ng patuloy na disiplina ang ating mga kababayan kasi dumami na pong nagsibalikan sa trabaho. Let's ask God's grace. I always believe na grasya ni Lord ang disiplina. Yun yung word na self-control dito sa Galatians 5:22-23. Huling listahan sa fruit of the Holy Spirit. Na bigyan sila ni Lord ng grasya para magkaroon ng disiplina, face mask, social distancing.
at saka yung mga may-ari ng mga companies ay sila ay sumunod sa direktiba po ng Malacanang. Ang magpipray niyan si Anak Dinis. And then third ay pagpipray natin ng patuloy na God will continuously pour out the grace of health, mercy, and generosity para daming magtulong-tulong o magbigay sana ng extra extra na blessing. Ang magpipray niyan si Ma'am Agnes, o the grace of mercy, the grace of generosity, and the grace of health, na sana magtulong-tulong, bayanihan ang mga mayayaman mula Luzon, Visayas, Mindanao, tulong-tulong na tumulong. Kahit hindi nila i-media o hindi man newspaper, hindi ma-broadcast sa radyo or sa television, kahit yung mga nagtatrabaho lang sa kanila, matulungan nila yun. Grabe, grabe. Ang laking mawawalang burden na pinapasan ng ating national government. Si Ma'am Agnes ang magpipray niyan. And then, pang-apat na hinihiling kong magpipray, tingnan ko muna kung sino andito. Okay. Si Mrs. magpipray na lang na God will continue to expose yung mga corrupt na naatasan, na mimimigay doon sa SAP o kung ano man yung pinamimigay, whether mula national government o nasa local government. Kasi kawawa naman, para sana sa mga mahirap yon, and then napupunta sa mga hindi nararapat. Kailangan nating ipagpiprayan na sana ay matakot naman sila sa Diyos. Kung hindi man, sana mahuli para hindi sila pamarisan doon sa mga susunod pa na hahawak sa kanilang mga tungkulin. Ang magpipray niyan ang aking asawa. And then I think nandito si what's this? Si Wincy. Nak, ikaw ang magpipray na marami pang magbubukas na trabaho, o hindi lamang yung nag-close na mga companies, kundi magkaroon sana ng ibang mga companies na magbubukas. Katulad halimbawa, kahapon nakita ko na mayroong isang bus na design sa COVID-19 na yung upuan, ang ganda, grabe. Kung nakapunta kayo ng Baguio, nakasakay kayo noong Joy Bus na executive bus, ang ganda nun, parang eroplano. Ito, higit pa sa Joy Bus. The same ang pamasahe. Tapos mayroong fiberglass na nakapaligid sa bawat pasahero. Ang tawag nila one by one o tatlo na magkatabi, pero nandoon yung parang 2 meters o 1 meters away. Sobrang ganda. Tapos ay cashless na, naka-card lang. Sabi ko, ganda. DLTV yung nasa Cubao. O sabi nila, yung 700 na basis nila, yun na ang kanilang ginagawa. At willing sila na ibigay yung, anong tawag nun? Kung paano nila ginawa doon sa mga basis, pati sa eroplano, para makatipid daw. Kasi ang proposal ng DOTR dapat ay 50%, meaning kung 50 pasahero ng bus before, dapat 25. Ito ginawa nilang 36, pero napakaganda. Kasi sabi niya, at least yung operator kikita ng konti dito, hindi mamatay ang negosyo, at the same time nakapag-serbisyo na. Yun yung mga creativity na bunga sa crisis. Ang magpipray niya na magbubukas ng mga negosyo na bago or yung datihan ay si Wincy, and I will end in prayer. Let's start in prayer. Let's agree in prayer by saying yes and amen. And if you know how to speak in tongues, you can speak in tongues silently. Or kung hindi makadisturbo sa inyo, sa bahay ninyo, pwede mong lagyan ng konting malakas. Okay, let's start. Opo. Di ba si Sir Jerome yung nauna? Opo. Pichi po. Sige ma'am. Let's start. Okay po. Sige po, manalangin. Thank you, Lord.
Lord, hallelujah. Ni Father, Lord, salamat po, Panginoon. Sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, Lord, sa araw na ito. Sa amin pong mga nagawa, sa mga ginawa mo para sa amin, Lord, mga binigay mo sa amin ngayong araw na ito, at sa mga nakaraang araw pa po, Panginoon, O God. Thank you, Lord. Ito pong lockdown, Lord God, ay marami ka pong nireveal sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa plano po ninyo, sa mga buhay po namin, Lord God, at sa mga taong hindi pa po ligtas, Panginoon, dinadalangin namin, Lord, na gamitin niyo po kami bilang Kristiyano, Lord, para po sa kaligtasan ng mga tao sa paligid namin, unang-una Yes, po sa Lord. mga pamilya po namin na hindi pa po ligtas, Panginoon, O God. Tulungan niyo po na kami po ay maging susi, Lord, ng kaligtasan nila, Panginoon, yung buhay namin, Lord. Yes, Ang yes. maging buhay na testimony, Lord God, Yes, Lord. ng buhay mo, Lord God, na gumalaw sa amin, Panginoon, O God. Lord, alam namin, Lord God, na ah, kung kami po ay maniniwala sa inyo, Panginoon, ang pamilya po namin, Lord, ang sambahayan po namin ay maliligtas, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Lord Yes, God, Lord. ang mga tao, Lord God, na ang mga Kristiyano po, Panginoon, O God, tulungan po ninyo kami, Lord, na maging mas mature po, Panginoon, na kami po ay mag-respond, Lord God, na naayon sa inyong kagustuhan, Panginoon, O God. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga puso po namin minsan na nagiging mareklamo po, Panginoon, O God, lalong-lalo na po sa Yes, panahong ito, yes, Panginoon. yes. Tulungan niyo po kami, Lord God, bilang Yes. isang Kristiyano, Lord, na kami po ay maging instrumento sa mga taong Amen. hindi pa Yes, po yes, Lord. nakakakilala sa inyo, Panginoon. Unang po Yes, sa Lord. aming pong pamilya, sa mga mahal namin sa buhay, sa kaibigan, Lord, mga kapitbahay po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na Yes, meron Lord. kang plano, Lord, kung bakit nangyari po ito. Your will Yes. be done, Father, Lord. Kung ano Yes. po yung makakapag-please sa inyo, Panginoon, O God. Lord, Yes. salamat po, Panginoon, na sa Yes. Thank you, Lord. dinami-dami Thank Panginoon, you ng so tao much. sa Thank buong you mundo so ay so tinawag po ninyo kami, Panginoon, O God. Help us, God, Father, to Yes. be a living testimony, Lord, sa mga taong hindi pa Yes, po Lord. nakakakilala sa inyo, Panginoon, O Thank you, Lord. God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yes, Heavenly Lord. Father God, Lord God Thank Jesus, you, Lord. Lord, salamat Thank po you, Lord. Ama sa Thank panibagong you, Lord. araw, Lord God, na inyo pong Yes. pinagkaloob, O God Jesus, sa amin, O Thank you, God. Lord. Lord, salamat po, Lord God Jesus, Lord God, that you are enough, that you are always there for us, Lord God Jesus, Thank Lord you, God, Lord. no matter, Lord God, Yes. how this crisis, Lord God Jesus, Ama, O God, nagpahirap, Lord God, sa bawat tao, sa Yes. bawat mga kababayan namin, Ama, Lord, ngayon po, Lord God Jesus, Lord God, na marami na Thank you, pong Lord. nakakalabas, Thank marami you, na po, Lord. Thank Father you, God Jesus, Lord. Lord God, Thank you, Ama, O Lord. God, Yes. Thank you, Lord, yung Lord. mga pumapasok sa trabaho, Yes. I pray, Father God, Jesus, Lord God, that you give us, Father God, the grace of Yes. discipline, Father Yes, God, Lord. Yes. grace, Father God, Jesus, of self-control, Father God, Yes, Jesus, Lord Lord. God, to follow, Yes. Lord God, all the Yes, yes. authorities, Lord God, Jesus, that you have Yes. placed, Father God, Ama, sa mundong ito, Ama, O Thank you, God, Lord. Lord, dalangin ko, Ama, Yes. tulungan mo po kami, Father God, Jesus, Thank you, Lord God, Lord. Ama, O God, na magkaroon po ng puso, Lord God, Jesus, Yes, Lord God, yes. of Thank you for being the grace of obedient, Father discipline. God, Jesus, Lord God, kahit po sa Submission, simple Lord. lamang po, O God, Jesus, na Yes, mga Lord. rules, O God, Thank you, Jesus, Lord. implementation, Father God, to obey, Father God, Yes, Lord, tulungan mo kami, Ama, yes, Lord God, yes. Lord, dalangin ko, Father God, Jesus, Lord God, Ama, na Oh, Jesus. isa-isip namin, Father God, Jesus, Lord God, lahat po ng directives, Father God, Jesus, Amen. na Amen. ine-implement, Yes. Father God, ng Yes, bawat Lord. Yes, authority na yes. meron po ang Yes. bansang Pilipinas, O God, Jesus, Lord God, ay para po Yes. sa ikakabuti, Lord God, ng Yes, bawat yes, isa, yes. O God. Thank Lord, you, Lord. dalangin ko, Thank you, Ama, O Lord. God, Thank you, protect Lord. us, O God, Jesus, by using, Father Yes. God, the mga face mask, Lord God, yung mga Amen. alcohol, Yes. Father God, Jesus, Lord God. Thank you, Lord, yung mga Lord. Thank you, Lord. face shields, Father God, Jesus, Lord God, even, Yes. Lord God, sa Yes. anumang pong Thank you, Lord. gagamitin namin, Ama, O God, help us, Father God, Jesus, and protect us, O God, Jesus, in the name of Jesus, Lord. Lord, salamat po, Ama, O God, na Lord, matatapos po itong pandemic na Yes. ito, Thank O you, God, Lord. Jesus, na Thank you. marami pong makakakilala sa iyo, O Amen. God, through your Yes. ways, Yes, Lord. Father God, Jesus, Lord Thank you, God. Lord. Ama, Lord, salamat po, O Thank God, you, Lord. Jesus, na Thank you, Lord. sasamahan mo po kami, O God. Lord, dalangan Yes. ko po Thank you, yung Lord. mga taong nasa Thank you, lansangan na Lord. Thank you, Lord. nakikipaglaban, nakikibaka, Father God, Jesus, para Yes. lamang po Yes. makapasok, Lord God. Lord, Thank you, provide them, Lord. Lord Thank God, you. Jesus, the needs, Father God. Ama, ng Yes. transportation, Ama, Lord God. Yes, Lord. Lord, I know, God, Jesus, Lord God, yung hirap, Father God, na Yes, Lord. wala pong Yes, masakyan, Lord. wala po, Yes, Lord. Father God, Jesus, Lord God, Ama, na Yes, Lord.
na tumutulong sa iyo. But God, I pray, Father God, yung mga mayayamang may sasakyan, malalaking sasakyan, even, Lord God Jesus, our government to provide, Father God Jesus, Lord Yes, God, na yes. mga Thank you, Lord. masasakyan ng Thank bawat you, Lord. empleyado, O God, na Yes, meron pong yes, Lord. urge, Lord God, para po sa kanilang mga pamilya, Ama, na Lord, Yes, kahit Lord. nakakatakot Yes, yes. lumabas, Lord God, you give us, Lord God Jesus, the courage, Father God, Ama, para Thank you, po Lord. Yes. magtrabaho muli, Ama, O God, Lord, Yes, salamat yes, po, O God, sa yes, grasya yes. mo, Father God Jesus, Lord God, na Amen. muling Yes, yes. makapagtrabaho, Ama, Lord Yes, God, yes, tunay nga yes, po, Lord yes. God Jesus, in your Oh, in the perfect time, blood of Lord God, Jesus. we Yes. have, Lord God, natututo kami, Lord God, to value, Yes. Father God Jesus, Lord God, yung mga Yes. trabaho namin, O God, Amen. Lord, Yes. even, Yes, Lord God Lord. Jesus, our family, Thank you, our Lord. time for them, Yes. Lord God, Lord, Oh, salamat po, O God Jesus, Lord God, Ama, Lord, once thank you. again, Lord Thank God, you. help us to be Thank you. disciplined, Father God Jesus, Thank you, in all Lord. areas of our lives, Lord God, Yes. Yes, even, Lord Lord. God, sa pagsunod ng Thank you, mga Lord. simpleng bagay lamang, O Thank God, you, Lord. tulungan mo Thank you, kami, Lord. Ama, O Thank you, God, Lord, Lord. Thank tanggalin you, mo Lord. yung yabang, Lord God, but Lord God, give us the heart of being Yes. teachable, Yes. Father God Amen. Jesus, O God, Yes. Lord, Thank you, salamat Lord. po, Ama, Thank O you, God, Lord. that you are in Thank you, control. Lord. Thank you, Father God Jesus, Lord God, Thank you, naman na Lord. hindi mo po kami iiwan o pababayaan. Yes. Salamat po, Yes. Ama. Salamat Thank po, you, Lord Lord. God. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Yes, Thank you, Father Lord. God, aming Ama, patuloy kami Sakarapapa. nagpapasalamat, Panginoon, Lord God, nagpupuri, Yes. Panginoon, Lord God, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, sa aming bansa, o aming Ama, Yes, even sa Lord. ibang bansa, O Yes, Father God, sakarapapa. Lord, we ask for your continuous Oh, grace, Lord God, sakarapapa. Yes, your Lord, na grace and power, Panginoon, ikaw po mercy, and hindi po sa generosity, puso, Lord God, bayanihan ng bawat spirit, isa, Lord, Lord sa God, mga na mayaman, palangin, sa mayayaman, pusa, Panginoon, sa Lord God, yung may ganda, mga kahilingan, kakayanan, kailangan Panginoon, natin yung mga na siya, sobra-sobra, Lord buhay God, ko. Panginoon, ang kanilang hirap, Hallelujah. Lord God, Touch their Panginoon, hands, we touch their pray, lives, Father, touch pour their out heart, your Lord. spirit, Lord Yes, God, of Jesus. generosity Oh, upon thank you, their Lord. hearts, oh Father Thank you, God, Lord. spirit Thank of you, help, Jesus. Panginoon, and mercy upon their hearts, oh Father Yes, God, Lord. aming amang banal, Panginoon, hindi lang ang mga nandito sa bansang Pilipinas, Lord God, Yes, Lord. kundi nasa ibang bansa, Lord God, Yes. na Oh, may God, touch kakayanan, them, Lord God, Lord. na Touch them, tumulong, Lord. Panginoon, Oh, sa mga maging sa nangangailangan habitawi, dito, lalo Lord. na nga po yung wala pang work, oh Father God, matagal, Yes. Panginoon, na walang Yes. Thank you, means of, Lord. Lord, Thank you, finances, Lord. oh Thank you. Father God, Yes, Lord. Panginoon, we ask Thank you, Lord. for Thank your you, grace, oh Jesus. Father God, to touch their hearts, oh Father, aming Ama, Thank you, Panginoon. Lord. Lord Thank God, you, hindi lang mga Jesus. Yes. negosyante o aming amang banal, but Lord, Panginoon, yung may Lord God, tungkulin sa pamahalaan, Panginoon, na may kakayanan, Lord God, wag na po Yes. nilang isayin, Lord God, na utusan sila Yes. ng Pangulo, Lord God, kundi, Panginoon, even, Lord God, yung may sa sarili nilang mga Mercy, bulsa, mercy, Lord. Panginoon, kung meron Mercy, silang thank you, kakayanan, Lord. Lord, wag po Yes. sila, Lord God, Lord, ang na daming mga mangingi, Lord mayroon God, kayo, na Lord. tumulong, oh Father God, na Mercy. hindi po, Oh, Lord God, God, na mercy. Touch life, pinangalandakan ng Lord. kanilang mga Mercy. pangalan, Lord God, for the Yes, and purpose mercy, of Lord. politics, oh Father Kami, God, Panginoon, ganun din po, aming Ama, dalangin po na even as Yes. Panginoon, yung mga mamamayan na hindi po gaanong mayaman o Yes, malakas, Lord. Lord God, pero may kakayanan, Yes, Father God, yes, we yes. ask, Lord God, to Thank you, pour out Lord. your grace, Amen. Lord God, Amen. na Yes, Lord. Lord, magkaroon po ng bayanihan spirit, Panginoon, dito sa Yes, yes. buong kapuluan ng Pilipinas, oh Yes, Father God, Lord. Yes, Panginoon, Lord. even, Yes, Lord Lord. God, yung nasa ibang Yes, bansa, Lord. Lord God, patuloy mo Yes. rin po silang abutin, Yes. Lord God, huwag po silang Yes. magsawa, Panginoon, na tumulong, Lord. Amen. Yes. Panginoon, maraming maraming salamat, O Diyos, Thank you, Lord. Thank Lord you, God, Lord. pour out Thank your you, Lord. extra blessing, Father God, sa Yes. bawat isa po sa amin, Lord God, hindi lang sa mga Christians, oh Father God, but even, Lord God, yung mga nangangailangan, Father God. Alam po Yes. namin walang imposible sa iyo, Lord God, na Yes. bagamat, Lord, hindi namin nakikita ang Oh, thank you, pagmumulan ng Lord. mga biyaya, Panginoon, Yes. Lord, Yes. katulad po noong unang Jesus, panahon, yes, Lord yes, God, na Lord. ginamit mo Yes, even, yes, Lord yes, God, ang Lord. uwak, Panginoon, Lord God, to feed your Jesus, yes, servant, oh Lord. Father God, Panginoon, Yes, Lord. nananampalataya kami, Lord Oh, God, in your yes. grace, oh Father God. Wala pong Yes. imposible, Lord God, na Amen. maabot po Oh, sa thank lahat you, ng Lord. Jesus, nangangailangan yes, aming Lord. namamagitan. Panginoon, maraming Oh, maraming yes, Lord. salamat Thank you. sa tungkulan na Thank alam you, po namin Lord. sa pagkakaloob mo, Lord God, sa bawat isa Yes. sa amin, Lord God. Marami Yes, pong yes, salamat yes. sa Thank pangalan you, ni Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, oh God, we come before you tonight, Thank you. Lord, humbling ourselves before you. We ask, God,
that you continually expose, Father God, the corrupt officials of our Yes, country, Lord. Father God, who are using, Panginoon, yung pondo po ng gobyerno, Father, for their self-interest, Lord, in the name of Jesus Christ. We ask, Father God, na kayo, O Diyos, ang gumalaw at kumilos, Lord, to expose them at maparusahan, Panginoon, yung mga officials, Panginoon, Lord God, na gumagamit, O God, ng aming pondo, ng pondo ng gobyerno for their own personal needs, Lord God, for their self-interest, Yes, yes. Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na sila po ay maparusahan, Panginoon, makulong, Panginoon, O God, upang sa ganun magkaroon po ng takot, Panginoon, yung iba, Panginoon, na wag po itong gawin. Dalangin din po namin, O Diyos, na magamit ang pondo sa tama, Panginoon God, para sa mga nangangailangan, Panginoon, O God, sa aming bansa, sa mga mahihirap, Panginoon, Lord God, sa mga nawalan ng trabaho, Panginoon, Lord God. Lord, kahabagan niyo po ang aming bansa, O Diyos. At Lord, dalangin namin na mag-raise up ka pa po, O Diyos, ng mga leaders na mapagkatiwalaan, Panginoon, sa panahon na to, Panginoon, Lord God, ay makita, Panginoon, Lord, ng mga tao, Panginoon, kung sino yung karapat-dapat, Panginoon, Lord God, na iahalal, Panginoon, sa mga susunod, Panginoon, na eleksyon, Panginoon, Lord. We ask for your grace and mercy, God, to be upon this country, Lord. You heal our country, Panginoon, of graft and corruption, O God. Dalangin namin, Lord, that your grace, Lord, and your love, Panginoon, Lord, will really, Lord God, prosper, really, Father God, be upon each one of us, Panginoon, sa mga government officials, Father God, that they will love the country, that they will love, Panginoon, yung mga nasasakupan po nila, Panginoon, unconditionally, Father God. We love you. We ask, Lord, na dalangin namin na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa aming bansa. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Sa karabang. Salamat, Panginoon, dahil sa Yes, God. Thank you, Lord. tunay na ikaw ay totoo ng mga pangako, Lord, na Yes. nagpapasalamat, Lord, sa mga companies. Kung bukas na, nakapag-continue na ng operation nila, Lord, kami Yes, nagpapasalamat, God. You are true to your promises, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, sa iba pang mga companies. Lord. Guide them, Panginoon, Lord. We truly believe, Lord, that this nation is for you, God. Help our market, Lord, our economy, Yes, Lord. Yes, yes. Market, God. Help us, Lord. Help this country, Lord. Lord, kahit na ilan lang ang mga taong makakilala Yes, kayo, Lord, yes. ng namin, Lord, we dedicate our life to you, Panginoon. Tulungan Yes. mo Thank you, kami, Lord. pawaan Thank you, kami, Lord. Lord. And Lord, we also pray, Panginoon, sa mga companies na mag-start pa lang na pag-open ng kanilang business, Lord, to guide them, Lord. Yung guidelines from the DOH, Lord, na may apply nila doon sa kanilang business, Panginoon, sa pag-operate Thank you, ng Lord. also pray, Panginoon, sa mga kapatiran namin at ibang pagsisipin ng aming bansa, Lord, na hindi makapasok, Panginoon, dahil Yes, nag-target yes. ng transportation, Yes, Lord. Lord. Yes, Send mo, Lord. Panginoon, comfort mo sa kanila, Lord. Lord, Thank you, extend Lord. mo yung pagmamahal sa kanila, Lord. Thank Help you, them, Lord. Lord, not to worry for their future, Lord. Amen. Because you are Yes, there. You are yes. true to your promises, God. Lord, help Yes, them, Lord. Panginoon. Alam ko, Thank you, Panginoon, Lord. na hindi mo sila papabayaan. Help Thank their you, Lord. families, Lord, lalo na sa mga breadwinners. Thank you, Tulungan Jesus. sila, Thank you, Panginoon. Lord. Maraming salamat, Panginoon, Thank dahil you, hindi thank mo you, kami Lord. iniwan. Never mo kami iniwan, Panginoon, sa Thank laban you, na Jesus. Thank you, Lord. maraming Thank you, salamat. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aming Ama, kami nagpapasalamat, Lord, na Ikaw ang sovereignty sa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa legislative, sa executive, and judiciary. Kayo din ang Diyos, Panginoon, sa lower Congress at saka upper Congress, Panginoon. Kayo din ang Diyos sa aming mga frontliners. Kayo din ang Diyos sa Interagency Task Force, especially sa aming Pangulo, Panginoon. Nagpasalamat kami sa karunungan na ipinagkaloob niyo sa kanila. Sa pasalamat kami sa sipag, Panginoon, sa tiyaga, O Diyos, sa kalakasan, di lamang sa kanilang katawan, kundi higit sa lahat sa kanilang isipan at damdamin, Panginoon, na pangunahan kami paano harapin at mapagtagumpayan ang challenge sa aming bansang Pilipinas. Nagpapasalamat din kami sa espiritu ng prayer, Lord, para sa mga simbahan, hindi lamang sa Words of Life, kundi sa lahat na churches, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lord, salamat na nangako ka when we call
you will answer. And then you will show to us great and also mighty things. Thank you, Lord, that your promise is not exclusive to answer what we are praying for, but more than what we are praying for. At yung more than ay mighty things, yung more than ay great things. Hindi ko alam kung anong napapaloob sa mighty things, anong napapaloob sa great things. Pero nagpasalamat na kami, Panginoon, na after, Lord, na ibigay ninyo ang vaccine para sa COVID-19, maraming great things para sa Christians, maraming mighty things para sa mga anak ninyo, maraming mighty things and great things, Lord, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo at lumuhod, minsan umiiyak pa, para, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang challenge na ito. Lord, salamat na ginamit ninyo ang crisis to challenge our creativity. Ginamit ninyo ang crisis para tumingala kami. Tumingin kami sa inyo nang hindi namin kaya. Kayang-kaya niyo, Panginoon. Thank you, your promise that you are greater, Lord, who is in us than he who is in the world. Thank you so much, Lord. We give you all the glory, all honor, and praise, Lord God. Thank you na walang mamatay, na tinamaan ng sakit, whether COVID or outside of COVID, na hindi makatanggap sa inyo. Touch their hearts, na maging katulad sila nung nakabayubay sa krus, na bago malagutan, hininga, mag-pray sila. Remember me, Lord. Remember me, Lord. I commit myself to you. Thank you so much. Nang salvation ay hindi by work, kundi by grace, Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat sa aming mga kapwa Pilipino na may mga trabaho na. Salamat sa mga frontliners, sa mga volunteers, Panginoon. Thank you, thank you, thank you very much. We give you all the glory. Lord, we are so excited na tingnan ang gusto niyong gawin higit sa aming iniisip at lalo ng higit sa aming pinagpipray. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much. Good night, everyone. God bless. May po, salamat po.